Operation Tulong USA. And you're on. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay muling naglilingkod na pambayan o public service. Ang Utusan.tv ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At base sa aming software na nagmamonitor sa mga nanonood sa ating himpilang Utusan.tv ay umabot na sa 69 countries. At kung inyong magugunita nung i-report ko ang pinakahuli kong interview kay Dondon Lanusa, that was way back October, ay binanggit ko na 52 countries ang nanonood sa atin mga ka-Pilipino. Makalipas ang October, November, December, January, makalipas ang 3 buwan mga ka-Pilipino, from 52 naging 69 countries ang nanonood sa atin. Nangangahulugan na ang mga OFWs ay nasa 69 countries all over the world. Isipin niyo yan mga ka-Pilipino. At ako'y nagagalak sapagkat unti-unti na ang mga mensahe po natin, ang mga impormasyon na naipaabot natin sa kanila ay umaabot na hanggang sa 69 na bansa na kung nasaan ang mga OFWs. Kaya nagagalak ako dahil unti-unti ko rin na-interview ang mga OFWs all over the world at napag-aalaman natin ang kanilang karanasan, ang kanilang hirap, mga Pilipino, na dapat nating damhin, ang kanilang pagsisikap na mandi kumita ng salapi para mapaunlad lamang kanilang pamilya sa Pilipinas back home. Mga Pilipino, ako'y nagagalak sapagkat meron tayong Utusan.tv, at least na araw-araw, minu-minuto, ay inyo pong madadaingan ng inyong mga karaingan. At nariyan naman ang ating mga OFW na nanonood at nakahandang tumulong sa inyong lahat. Mga ka-Pilipino, isa ito sa aking pinagmamalaki na walang katulad ang kanyang paglilingkod na pambayan, bukas at bukal ang kanyang puso sa pagtulong sa kapwa OFW, ang ating regular na anchor woman, araw ng Lunes. Mga ka-Pilipino, kung tawagin ko ay Aliyah the Princess. Wala iba kundi si Princess Aliyah Kasem na nasa Kuwait, mga ka-Pilipino. Kuwait, Aliyah the Princess. Magandang araw sa iyo dyan, Sir Manny, and magandang gabi sa Kuwait. Good morning sa English. Ganun din ba? So, kumusta po kayong lahat? Namiss ko kayo Yeah, isang linggo. At alam mo, napakarami kang pinaiyak doon sa iyong first presentation ng Aliyah the Princess program. Kaya papalitan ko ang title ng inyong programa ngayon. Ano? Aliyah the Princess. Yan. Wow, mayroon ng prinsesang Utusa. So, yan ang magiging title ng inyong program. Aliyah the Princess. Yan. So, alam mo, habang pinapanood ko yung ating episode nung nakaraang Lunes, mga ka-Pilipino, talagang nangangalisag ang aking balahibo. Hindi sa takot kundi nangangalisag dahil nadarama ko ang iyong nakaraan. Ngayon, ay magtutungo naman tayo sa masayang portion ng iyong episode. Sapagkat alam ko, magiging masaya yung inyong mga natulungan. So, pwede ba nating i-brief ang ating mga taga-panood tungkol dun sa inyong binigyan ng kalinga at tulong na OFW iniligtas sa bingit ng kapahamakan? About po kay Ms. Cristel Calvileda. So, nagbigay po tayo ng kunting idea sa kanya sa kanyang naging karanasan.
Balikan po natin nung, kasi na-interview mo ako noon, balikan natin ito. Last, hindi ko lang nalala kung anong date yun. Pero last December 28, yun nga yung nasabi ko sa'yo, Sir Man, yan niligtas namin. Si Miss Christine. Actually, hindi ko pa ito alam yung kung niya. Bago lang niya inasin sa akin. Hindi natin kami sa Pulo. Kasi yung may sakit ko, kung naalala nyo, may sakit sa tiyan, may mga tumutubo daw. So, hindi pinatingin sa doktor. Hindi tinignan ng maayos. Parang ano lang ba, yung sinabi lang na dahil lang sa lamig. Kaya lang, dahil ba sa lamig, may mga namumuong mga namumuong puto. So, ngayon, ilitas ko po siya. Actually, it's from Shirley Canetet po kung kaya nagkita kami. Kaya nag-closing landas namin sa Facebook po from Shirley Canetet at saka kay si Sylvia Maroso. So, ngayong araw po, yung flight niya, kasi nadala na siya sa Puloa, ngayong araw, yung flight niya patungong Pilipinas via Saudi Airlines. Flight number is 511. Kanilang 6:35 p.m. po yung flight niya. Sabi po yan ni Ma'am Yasin, siya po yung nag-confirm sa akin about yan sa info na yan. So, yun po, gusto kong batiin na happy-happy at maligayang paglalakbay. Sana, maling ka na. Baka, kumustahin mo rin ako minsan. Wow! So isang matagumpay, mga kabalibino, ang follow-up. Mula kay Lee Canete, kung hindi ako nagkakamali, ay ini-refer sa iyo at pagkatapos na may refer sa iyo, binigyan mo na aksyon at mula doon ay nailigtas natin mga kabalibino sa pamamagitan ni Princess Aliyah Qasem, si Crystal Carbolida, na ngayon ay pauwi na sa Pilipinas kung hindi man nakasakay na, sapagkat sinabi mo 6:45 ang kanyang flight, nakalis na yon dahil ngayon ay early morning na, 11:45 na dyan sa Kuwait, right? Yes. Oo. So, palagay ko ay nakaalis na yon yung eroplano niya. Oh, wow, imagine that, nang dahil sa iyo at ng mga iba pa na nagkaisa na tumulong at tulungan itong si Crystal Carbolida ay nailigtas, mga Kapilipino, sa bingit ng kapahamakan. At maalagaan na yung kanyang karamdaman sa Pilipinas pagdating niya roon. At sana ay katulad ng sinabi, ay babalitaan tayo rito. Babalitaan ka ng maibalita din natin sa buong mundo kung ano na latest development. Ano pa itong isang follow-up na iyong binigyan ng pansin nitong nakaraang Friday? Nabasa ko na-follow up ko ito. Ano naman ito? Pwede ba nating i-balita ito, Aliyah the Princess? Actually, ito pong isa na nagngangalang si Julian po. Huwag na po natin ng apelido Shirley kasi medyo may pagkakatirin ng So, ito, pangalan na lang natin na Ann. Oo, sige, okay. Actually, refer din po sa akin ni Sir Lee Canete. Ito ay refer din sa kanya ni Sir Christopher. So, oras na yun, nagkita akin si Sir Lee, sabi niya, hello, sabi niya, Wonder Woman. Ito na naman, nilalapit na naman ako sa'yo. Wonder Woman ang tawag na sa'yo. Okay, ande, palos. Ganito yan. Okay? OFW babaeng palos, subtitle, Aliyah the Princess. Ayun. Kaya may subtitle yung OFW babaeng palos, subtitle, Aliyah the Princess. Tapos, ang iyong codename ay Wonder Woman. Ang dami mong pangalan. Okay, pagpatuloy natin. Sapagkat itong si Lee Canete, yun ang action man, yan ang coordinator ng OFW Otusa.TV worldwide.
yan ang nagko-coordinate sa inyong lahat. Kaya nalalaman natin ang mga iba't ibang mga follow-ups na sadyang napakahalaga. Kaya isa yan sa titindigan natin ng monumento. Yan si Lee Canite. Lalo-lalo na. At nagkakaroon kayo ng koordinasyon na dalawa. Ay, hindi naman dalawa. Napakarami. Mga kapalibino, baka naman yung mga hindi ko mabanggit katulad ni Silence Sniper, katulad ni Joel Sembragas, katulad ni Rolly Palladio. Napakarami. Pero mga kapalibino, dahil sa inyong effort lahat, ay narito si Princess Aliyah Qasem na inire-report. Yan. Kaya huwag nyo isipin na nakakaligtaan namin kayo. Na may paborito ko si Princess Aliyah Qasem dahil nakakausap ko sa on the air. Dahil sa siya ay mayroong programa. Kaya dito niya nire-report. Kaya kayo na mga nasa likod ng tilon na tumutulong ay huwag niyong isipin nakakaligtaan namin kayo. Kayo ay hindi magiging matibay ang ating tulungan kung wala kayo ng mga haligi. Ayan. Kaya nagkakaroon tayo ng action lahat. Ipagpatuloy mo, Aliyah the Princess. Wonder Woman alias Palos. Germany sila, mga haligi, may prinsesa sila, di ba? Yeah. So, kaya yan ang prinsesa nila. Oo. ay, nako. So, ganun nga po yan, Sir Manny. Si Sir Lee Canite po, marami siyang nilapit sa akin, marami pang din. Kaya nako, Sir Lee Canite, kung nakikinig ka ngayon, marami pa tayong pag-uusapan dyan sa mga nilapit mo yan. At ayun, sabi niya sa akin, Wonder Woman or Jen, nag-text pa sa akin. Sabi niya, see my inbox. Yung tinignan ko, sabi ko, Sir Lee, paano ko ito kakayanin? Ako po, mahirap po, sabi ko, kasi ginahasa ng amo. Ganon. Okay. So, binasa ko yung PM niya sa akin, sabi niya, ayaw kong ito ipag-list. Gusto ko sabi niya, ikaw lang. Sabi niya, i-post mo ito sa grupo mo, pero delete mo din. Hindi ko na lang pinost ko sa grupo ko, kasi alam ko pag may-post ko po, kung saan-saan naman makakarating, kahit naman minsan, makakaway din minsan. So, ang ginawa ko na lang, tinignan ko kung ano yung makakayanan ko, kasi actually that time may problema din ako humingi din ako ng tulong sa embassy. Sarili ko, nilapit ko sa kanila. So, ganun na po yung nangyari. Well, nilapit ko rin yung sarili ko kaya sa kanila kasi nga alam na yung problema ko, Germany, diba? So, naikwento ko rin sa kanila itong kaso ni, Ann. Sabi ko, Sir, nag-email, unang-una, tanghali yun, tinawagan ko si Sir Larry. Sabi ko, Sir Larry, may nag-ano sa'yo, sabi ko, may nangangailangan. Sabi ko na-rip, sabi ko, ginahasa na nga mo 3 business at saka paulit-ulit pa, sabi ko. So sabi na, i-email sa akin kasi sa grupo ako ngayon, sabi niya, nasa meeting ako ngayon ng mga grupo dito sa Kuwait. Sabi ko, okay, sige, sabi ko, makakapalimpi ka naman kami. So, yun po ang ginawa niya. Nung na-email ko na po sa kanya, kinuha ko yung email sa kanya. Naghihintay pa rin po ako ng reply, wala po. Hanggang sa sinawagan ko ulit at the other day, sabi ko, ano na po yung nangyari, nailigtas na po ba? Sabi niya, na-email ko na yan sa Human Rights National. Sila doon po sa mahawak ng mga kaso ganyan. So, nung kinaumagahan, nung tinawagan, yung person na kong tinawagan, yung naka-assign doon sa Human Rights National, sa operation ko ay wala. So, wala daw sila matanggap na email. So, paano yan, sabi ko, kayaan ba kung umasa pa ako sa inyo, kung hindi pala ako, sabi ko, tumawag sa inyo, walang mangyayari po. Sabi ko, tapos, tinawagan ko, sabi ko, silang po, napakilita nito. Binigay ko yung address.
actually mali din po yung naka-attach na address doon sa picture na yun. So, medyo pinagalitan din nila ako kasi sabi nila, sinabi mo noon, sabi nila na yung block 1 na yun, block 5 pala, hindi block 1. So, napakalayo doon sa totoong address. So, ako po yung nakagalitan sa oras na yun. So, sabi nila, sige, gagawin na namin ang lahat. Sabi ko, sige, maghihintay na ako. At sa maling address, hindi siya na-receive sa oras na yun na Friday. Oh, I see. Okay. Kasi hindi po, kasi ito, yun yung oras na pag-ito, kaya lang mali po yung address. So, kinamagahan, nagkaroon ako ng access sa bahay na yun, yung kapitbahay nila. Nakahanap niya ako, sabi niya, si Ma'am Princess, sabi niya, ito yung problema dito, hindi pa rin siya nare-rescue. Sabi ko, paano mali? Sabi ko yung address na binigay yun. Yun, tinama yung rescue. On time na din yun, tinawagan ko ulit yung nasa Human Rights National. Sabi ko, ito yung tamang address. So, bandang alas 4 to 5 p.m. ko, kaya yata yun, na-rescue na ako siya sa school na. So, nandoon siya sa police station. Nag-team na sa akin yung Ate Janima, na sabi niya sa akin, sa school, para sa police station, na kasama na ng lawyer si Julian, kasama na siya ng lawyer. So, with this meant na city na siya. Tumawag pa siya doon sa isa sa mga best friends namin, tumawag siya na sabi niya kung kilala daw niya si Miss Kasim. Kasi may makausap din ako sa oras na yun, hindi ko makausap. Sabi niya, ang hirap ko pala kasi nandito ako ngayon nandoon ako sa ano na yun, sa police station. Oras din yun, isinama din ang kanyang amo. Nakaharap sila sa oras na yun na, kasi oras na din yan nung ngayon inulit yung panggagahasa sa kanya na nung hindi pa siya na-rescue, binahasa siya ulit. Okay. So doon talaga ako nagpanik. Sabi ko, kung hintayin ko talaga itong embassy na to, walang mangyayari. Sabi ko, wala talaga, mapapahamak talaga itong kababayan ko. So nagpaiyak talaga ako kasi pati yung asawa niya, nagtitip sa akin, umiiyak na. Tapos yung tita din niya, humihingi na tulong. Sabi ko, hindi ako empleyado ng embahada, sa totoo lang. Tulungan niyo ako, sabi ko, lumapit sa embahada. Tulungan tayo, sabi ko. So, tawagan niyo rin sila, sabi ko. So, baka mapadali, baka sakali mapansin tayo. So, ngayon, nung gabi na yun nasib na siya, sabi ko, thanks God, sabi ko, kasi nasib na siya, wala na akong problema, sabi ko. So, ngayon, hawak na po siya ng atangin, so, lalaban na po ang kanyang kaso. Pagdasal na lang natin na maging successful po yung kaso niya. So, ngayon, ilang araw na ako walang tulog nun kasi pag-dis ko inaasikaso yun dahil nga hindi pinapansin kasi hindi nila i-reply hanggang sa, buti na lang personal kong tinawagan ito ng mga relatives ko talagang doon sa sa putol. Saka kung hindi pala ako nagka-problema, hindi ko sila matatawagan ng diretso, nangyayari. Wow! Congratulations! Saludo sa iyong matagumpay na follow-up. Mga Kapilipino, isa na naman na biktima ng rape ang nailigtas sa tulong ng ating prinsesa at alias Palus. Mga Kapilipino, napakahirap. Isipin ninyo, subukan ninyo, dahil sa si Aliyah, yung kanyang pagsasalarawan, mga Kapilipino, ay isipin na lamang natin, no? I-summarize natin at ikintal sa ating isipan, mga Kapilipino. Itinawag sa kanya ni Lee Canite, mabasa niya, napakahirap nga namang kaso, isipin nyo, rape, multiple rapes, mga Kapilipino. At matapos niya mapag-aralan, ito ay kanyang i-follow up. Ito ay hindi niya tinantanan hanggang ito ay magkaroon ng aksyon. Mga Kapilipino, isipin ninyo yan. Nagtatrabaho yan, at alam ko mayroon pang sakit itong si Prinsesa Aliyah, pero nakita ninyo, mga Kapilipino,
kung ano ang isinasagawa, kung ano ang pagsisikap. Wala naman yan. Walang sweldo, mga kapilipino. It's a total public service. It's a total paglilingkod na pambayan para tayo ay magtulungan. Sana marami pa ang katulad niya para yung mga nagiging biktima natin mga OFW sa mailigtas lahat, mga kapilipino. Sana itong ating mga presentation na ito ng Utusan.tv ay umabot sa kaalaman ng mga kinaukulan natin ng mga politiko ng bansang Pilipinas. Tingnan ninyo kung paano ninyo pinabayaan ang bansang Pilipinas. Kung ang bansang Pilipinas ay pinauunlad ninyo, wala kaming mga OFW. Hindi kami aalis ng bansa. Sapagkat graduate nga kami, may degree kami, meron kaming nalalaman, highly skilled individual Filipino. Wala naman kami mapasok ang trabaho sa bansang Pilipinas. Anong gagawin namin? Lalabas ng bansang Pilipinas. Kaya ngayon pa man, ginigising natin, kinakatok natin ang pintuan ng puso, kung mayroon pang puso, baka artificial na puso, ng mga politiko, paunlarin ninyo ang ating bansang Pilipinas. Ang sinasabi ko, paunlarin. Ang sagot naman ninyo, madali bang paunlarin ang Pilipinas? Kung noon pa ay hindi nyo pinabayaan ang ating bansang Pilipinas, sa halip na korupsyon ang inyong ginawa, ang politiko ngayon ay isa ng negosyo. Negosyo na ngayon yan, hindi na public service. Kaya mga kapilipino, ito ang panahon para tingnan natin, tingnan ninyo, nagsisikap kami mga OFW, tingnan ninyo si Princess Alia Kasem. Nagtatrabaho yan, may sakit pa yan. Pero binibigyan niya ng halaga ang moral ng ating mga kapilipino sa ibayong dagat. Pero kayo, na mga politiko, mga kapilipino, ano ang inyong ginagawa dyan sa inyong mga luklukan sa Pilipinas? Nangakaupo, binabasa lamang ninyo ang mga sitwasyon namin dito ng mga OFW, sa halip na gumawa man lamang kayo, tingnan natin. Tingnan natin kung mayroon kayong mga batas na nagsasaad na paunlarin ang industriya ng Pilipinas. Meron akong proposal na gawin nating industrial country ang Pilipinas, pero pinagtatawanan ng aking proposal, mga kapilipino, na $1, one factory, pinagtatawanan ang aking proyektong yan, mga kapilipino. Pero yan ay patutunayan ko na ang $1 ng OFW ay pwedeng magtayo ng pabrika. Sa anong paraan, mga kapilipino? Pinagsikapan ko na ilabas yung aking libro. At yung librong yun, hindi ako kikita, sa halip ibibigay ko sa mga OFW para ipuhunan na magtayo ng isang pabrika para maging modelo. At kapag naitayo yan, mga kapilipino, katunayan na ang $1 of any OFW ay makapagtatayo ng pabrika sa Pilipinas. $1 lang yan. Samantalang pinag-uusapan natin ang 70 million pesos na mga pork barrel, na mga politiko, kongreso, nasa Senado. Tingnan ninyo, how many millions of pesos? Kung yan ay gagawin nila na pabrika, yung kanilang pork barrel na yan, mga kapilipino, the Philippines will become one of the most progressive industrialist country in the world. So, mga kapilipino, tandaan ninyo, $1, one factory. Paunlarin natin ang Pilipinas, patunayan natin sa mga politiko na yan na pwede tayo na magpaunlad ng ating bansa Pilipinas. At tayo, ng mga OFW, huwag tayong magsiraan. Sapagkat tayo lamang ang pag-asa ngayon ng ating bansang Pilipinas. Hindi mga politiko. Marami ako nakakausap ng mga politiko, mga kapilipino, kapag binanggit ko ang Industrial Revolution, ang kanilang revolusyon. Ang aking binabanggit ay industriya ng Pilipinas. Pinagtatawanan ako. Sino nga ba naman ako? Si Calpito lamang. Isang broadcaster, isang maliit na inventor. Mga kapilipino, nag-invento ng Utusan.tv na ngayon ay nagiging impormasyon, tulay ng komunikasyon ng mga OFWs. Sino nga ba naman ako para paniwalaan nila, mga kapilipino? Pero, ang prinsipyo na itinatatag ng Utusan.tv, mga kapilipino, ay para sa ating mga OFW, hindi para sa mga politiko. Kaya kapag dumating ang eleksyon, mga kapilipino, huwag kayong boboto. Huwag niyong ipagbilang inyong boto sa halip. Piliin ninyo ang kandidato na uupo na mayroong vision for the Philippines.
Pag natin sa Kalpito. Kunwari na yun. Okay, so, yan. Ako'y nagagalit talaga, mga Kapilipino. Tumataas ang aking presyon kapag nakikita ko ang kalagayan ng ating mga OFWs. Tingnan ninyo, isa lamang yan na nagliligtas sa aktual. Pero koordinasyon yan, mga Kapilipino, ng ating mga OFWs. Kaya nalulungkot ako kapag nakakabalita ako ng ganyan. Kaya nakita ninyo bakit ko nababanggit ang hinggil sa kakulangan ng mga politiko natin ngayon. Sapagkat, tignan ninyo, 8 milyon tayo. Kung magkaisa tayo lahat ng $1, one factory, mga Kapilipino, ilang pabrika ang maititindig natin sa Pilipinas? Nababasa ko dyan sa aking Facebook. Napakarami ang mga sumusuporta ng $1, one factory. Mga Kapilipino, maging matagumpay yan. Sapagkat, hindi ako nanghihingi ng $1 ninyo na mga OFW. Tandaan ninyo yan. Hindi ako nanghihingi ng $1 ninyo. Kundi, ang kikitain ng aking libro na sinulat, yan ang aking idudonate sa inyo na kayo may-ari ng pabrika. Hindi ako nanghihingi sa inyo, kundi ako magbibigay sa inyo ng $1. Sa paanong paraan, mga Kapilipino, yung aking pinagsikapan na sinulat na libro, na Hula Hoop, Invention, Recipe at iba pa, ang aking inirelease para kung ano man ang kikitain noon, yun ang aking itatayo ng pabrika at kayo ang may-ari ng mga OFWs. Hindi ako, mga Kapilipino, sapagkat ako ay wala ng pangarap sa buhay, kundi makatulong at makapagbigay ng silahis at liwanag ng ating bansang Pilipinas para sa ganon. Umunlad man lamang ang ating bansang Pilipinas para yung mga politikong yan ay mga wala. Sapagkat ang mga politikong ito nagpapayaman lamang. Isipin ninyo, buksingero naging politiko, artista naging politiko, anak ng presidente naging presidente. Mga Kapilipino, yan ba ang mga politiko na mayroong vision sa ating bansang Pilipinas? Asan na yung mga graduate ng law? Ang magiging tagapanday ng batas, hindi ko tinatawaran ang kakayahan ng buksingero. Pero, nasaan na yung mga matatalino, madudunong natin mga graduate ng law para sila ang magpanday ng ating batas? Ibibigay natin tagapanday ng batas, artista. Ibibigay natin tagapanday ng ating batas, buksingero. Ibibigay natin tagapanday ng ating batas ay anak ng congressman. Dahil ba sa anak siya ng congressman, yun na ang kanyang destiny. Mga Kapilipino, no, please, sa susunod na eleksyon, gisingin ninyo ang inyong damdamin sapagkat kayo ang tanging kasama sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Sisisihin ko kayo kapag ang ating bansang Pilipinas ay hindi umunlad in 10 years. Okay. Ngayon ay may mga follow-up kang idinaing ngayon. Alam ko, dyan sa PM mo, napakaraming mga karaingan ngayon. Kaya, i-delegate din siguro natin sa mga iba. Total, ano yung bago mong group na ikaw ay isa sa mga co-creator? Yung Migrante Kuwait chapter ba yan? Opo. Pasatoy ng OFW Chain Force po sa pamumuno ni Creator po, Silent Sniper. Okay, si Silent Sniper na siyang creator ng OFW Joint Force Migrante International. Mayroon itong chapter sa Kuwait na ikaw ang isa sa mga co-creator, right? Opo. Okay. Miyembro naman ninyo ako dun. Miyembro ka kaya doon. Miyembro na ako. Ay, nako. Kaya, doon sa aking libro, pinupost ko, mga Kapilipino, hindi nila maunawaan. Di ba mayroon ako ipinost doon na alay ko sa mga creators, admin, so and so, na hindi raw nila mabasa. Iyon ay, yun ang actual na page ng libro ng aking inirelease, yung Hula Hoop, Invention, Recipe at iba pa. Yung nakikita ninyo na ipinost ko ron, iyon ay pangalan lahat ng mga groups na member ako bilang pasasalamat sa kanila na ako ay member. Kaya nakalagay sa libro, page 120 hanggang page 126. Nandun lahat yung pangalan. Kaya naman, bahagi ng aking pasasalamat, inilagay ko roon sa lahat ng aking group at ipinost ko pa nga sa mga iba't ibang mga group, bahagi ng aking pasasalamat. Kaya pasensya na kayo
kung ipinost ko yon. Pero nakalagay kasi yung mga pangalan ng inyong mga group. Itong grupo ninyo, dahil sa bagong tatag, ihahabol pa ko pa ngayon sa publication para maisama. Di ba, Sir Manny, hindi ba may pitch naman ako sa libro mo na yan sa Hulahok? Oh, yeah, meron ka doon. Oo. Alala ko, Ipopost ko mamaya yung page na naroon yung retrato mo sa aking libro. Papangako yan. Ipopost ko lahat sa aking mga pages at saka mga group. Para makita nila yung aktual na page ng libro na pinahahalagahan ko kayong lahat. Hindi dahil, sa dami naman kasi, ilang milyon kayong kasama ko sa mga grupo. Isipin mo yun, nasa libro ko ay 231 groups. Member ako lahat noon. Merong 240,000 na miyembro, merong 49,000, may 21,000. So, umaabot sa 8 milyon na mga nare-reach out ng inyong lingkod. Paano ko ilalagay lahat sa libro? Yung mga pangalan. Kaya, pangalan na lamang ng group ang inilagay ko. Ayun. At kung bakit nandun na retrato ni Princess Aliyah Qasem, alam niyo kung bakit? Dahil nakasagot kasi siya doon sa hulahok. Yung libro ay 3 porsyon. May hulahok, imbensyon, at recipe. Ayun. Kaya, ipopost ko mamaya yun. Pati yung retrato mo. At any rate, itong mga follow-ups mo na nakatakda na susundan ulit, ay hindi ko muna babanggitin dahil kung minsan very sensitive cases, kaya hindi ko muna babanggitin. Kaya nasa iyo ang pagkakataon ngayon para ipaabot ang nais mo pang ipaabot na impormasyon sa ating mga taga-panood bago tayo pansamantalang magpaalam. Go ahead. Actually, Sir Manny, gusto ko munang ihabol kasi may mga naka-misinterpret doon sa nilipat ko after doon kay Julian. Mayroon na naman po kasing kumalat na dalawa ko na hinaharas ng dalawang amo, di ba? Yung kung naharas ng dalawang amo, mention din sa akin si Julian Bayo-Berberia, saka kay Shirley Canete. May mga naka-interpret po kasi hindi daw ako nag-iingat. So, ganito po yun. Hindi ko po yun, actually, hindi ako nag-volunteer. Hindi ko talaga tatawagan ang number na yun kung walang nag-mention sa akin, kung walang lumapit sa akin. Actually, sa inbox ko, sa work ko, sa group ko, so OFW ko, kahit sa mention nila ang pangalan ko, Sir Manny. Nakita din yun ng mga kaibigan ko, kaya wala ako may mga dalawang tumawag pa sa akin. Sabi niya, open mo ang inbox, open mo ang webbook, kasi mayroon na naman nanghihingi ng tulong. Sabi ko, katatapos lang nang niligtas ko, sabi ko, ayan na naman, sabi ko, pagpahingain nyo naman na, sabi ko, wala na akong budget, sabi ko, budget ko. So, dahil no choice na nga, kasi nga, hindi ako makatanggi, tinawagan ko na lang. So, ako yung pinakaunang po mag-search nila. Dahil sa kumalat ko sa Facebook ito, sinabi ko doon kay Daisy na wala ka munang sasagutin na kahit na anong tawag maliban sa mga number na ibibigay ko sa'yo. Kasi malat na kayo sa Facebook, pahalagahan ko yung pangalan nyo kasi pag dumating yung pangalan nyo sa pag kumalat yan masyado, sabi ko, ibang commenter, sabi ko kasi may nangyari dito dati kung naalala na si Jean, kung ano-ano yung maling balita na naririnig natin. So yun po ang ginagawa ko. Pinag-ingat ko sila, sabi ko, huwag kayo basta-basta magbigay ng informasyon. Kasi yung binigay nila sa akin na informasyon, medyo nasubrahan po. Medyo hindi na po talaga, kahit sa tenga ko, medyo pumayo ng konti. So, ito nung ako na lang ang total, natawagan ko kayo kung ako ipagkakatiwalaan ninyo, tutulungan ko kayo, basta ipangako niyo sa akin na wala kayong ibibigay ng informasyon na iba, maliban sa mga number na ibibigay ko sa inyo. Kung nangyari ngayon, wala nga silang sinasagot ko na tawag na kahit na sino. So may naka-misinterpret ko kasi tawag daw sila ng tawag sa kanila, hindi daw sila nasasagot.
So humihingi ako ng pasensya kung bakit hindi kayo nasasagot. Actually, pag naging happy naman po kayo kasi safe na sila. And on hand, ay bumaytes na alis sila doon sa bahay na yon. So, ang ginawa po namin, ginawa ko po kasi mahirap din bantay-sarado sila. Yung amo nila nakaupo lang sa sala. Palainom din yung amo nila. Hindi po ako magbibigay ngayon ng ibang information about sa nangyari sa kanila kasi medyo ano po. So, I will shortcut po kasi alam natin na pag hinaharap talaga ay may ano na talaga yung money. So, ano na lang natin kung paano po sila tinulungan para hindi nyo misinterpret. Oras na yun, may tinawagan akong tao galing sa Arab Times, sa Arab Times po, local sa Kuwait. So, kina-orient ko siya sa kanila. Bali, nagbigay po siya ng number na galing sa rescue operation po. Kung sino yung naka-attend doon sa rescue operation po, binigay niya yung number niya. Sabi na, ito ang tatawagan mo. Ito lang yung sasagutin yung tawag. Hindi rin nila sinagot yung ano na yun, yung sa Arab Times po, hindi nila sinagot hanggat hindi nila ako na-inform na sino ito. Sabi ko, okay, sagutin na yan kasi pakasamahan ko yan. Sinagot po nila. Dali, nung umaga na po, tinawagan ko ulit sila. May sinagot na silang tawag. Sinasabi na lang na okay na sila. Hanggang sa bandang alas 5 po, sabi ko, ito lang ang gagawin ninyo kasi medyo kung hintay na naman natin ang rescue, sabi ko, medyo matagalan. So, ang ginawa ko namin, Sir Manny, pinatawagan ko, sabi ko, sabihin nila lang sa amin na magtatrabaho kayo para maibalik kayo sa iba, sa agency ninyo. Kasi ayaw na po nila magtrabaho sa bahay na yon. Hindi naman sila ibabalik ng amo nila kasi 1 month sila sa bahay na yon. Kaya, ang ginagawa po nila, tinawagan ng amo nila yung agency na yun, kung saan sila nilipat, kasi hindi yun ang original agency nila. Tinawagan nila yun, tinawagan ng amo nila, sabi, kunin mo itong mga housemates, kasi magtrabaho na sila, so ibalik mo yung pera ko. So, gano'n yung nangyari, binalik doon sila sa Salmia, tapos tinawagan nila ako, sabihin nila, ate, nandito na kami. So, ayaw na namin magtrabaho kasi gusto namin turuan ng leksyon ang amo namin para sa susunod na magkaroon siya ng katulong ay hindi na mangyari sa kanya. Sabi ko, okay, paglaban niyo yung karapatan niyo kasi kayo ay nag-graduate din. Sabi ko, ang grammar pa. So, tinawagan ko ulit yung transporter ko. Sabi ko, i-rescue mo ito sila. May tatawag siya na number, paki on time din, i-rescue mo sila, nandito sila sa address na ito, kasi aalis na sila doon, binigay ko rin yung number nila, saka ilangin ng Pulo-Owa, sabi ko, para sigurado na tatanggap kayo sa loob ng Pulo-Owa, tawagan ninyo ang tao na ito, para makapasok kayo na hindi kayo maharang sa labas. So, gano'n nga po yung ginawa nila. Hanggang sa alas 6 na po ng hapon, ay tinawagan nila ako, sabi nila, Ma'am Princess, maraming salamat po. Taos puso kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng tumulong sa amin. Nandito na kami sa loob ng embassy, nagpitil up na kami ng form. So, maraming salamat po sa iyong mga plan, sa iyong pagtulong po sa amin, pagtugon sa amin, sa iyong mabilis na action. 1 day lang po yun, ha. So, sa iyong mabilis na pag-action. So, ngayon, nandito na po kami sa embassy. Ito po yung tawag niya sa akin. So, may nag-comment din minsan na sabi niya walang tawag daw, walang cellphone daw sa embassy. Oo, walang cellphone. Hindi sila nakaka-fill up. So, sabi niya, sige na po, sabi ni Daisy, sabi niya, sige na po, ibababa ko na ang phone. Kasi papasok na kami sa loob at kukunin na nila. Sabi ko, okay, good luck, sabi ko, at mag-iingat kayo. So, kanina mga hapon kasi nung time na din yun, ay tinawagan ko rin yung president ng OFW movement for Peace, Justice, and Progress. Tinawagan ko, sabi ko, may kakilala kang lawyer at gusto kong siya yung ipaano mo doon sa dalawa na yun
So sabi niya, on time din yun, tinawagan niya yung lawyer na yun. Kaya kanina daw ay pumunta na doon sa embassy yung lawyer na yun para i-assist si Daisy at si Cecilia, yung dalawa na yun. So ngayon po, abangan na lang po natin ang susunod na kaso nila kung magtatagumpay po. Sana magtagumpay po sila para mabigyan ng ang mga nangyari sa kanila. At saka kay Julian po, sa kanilang kaso, sana magtagumpay po. Sana po manalo po ang mga kaso nila. Kaya po ang hinihingi ko sa inyo, ang inyong pag-arasal po, na sana manalo po itong mga OFWs natin. Kasi para na rin matutunan ng itong mga puro mga amo nila ang mga demonyo. Mga kalaki ko pa naman mga Muslim, mga demonyo. Back to you, Sir May. Wow, mga kabalibino, yan po. At isipin ninyo, walang tigil ang aksyong sinasagawa ng ating OFW babaeng palus, Aliyah the Princess. At baka may nais kang pasalamatan sa iyong mga follow-ups, nasa iyong pagkakataon pa rin bago tayo magpaalam. Go ahead. Maraming salamat po sa mga admin ko sa OFW Gen Force, Migrante International, Quadcaster, at saka OFW Gen Force, Migrante International, worldwide po, sa OFW Movement, for Peace, Justice, in Progress, sa pamuno ni Ms. Benisa, at saka kay Ma'am Marcinia, at saka sa mga co-admin ko, salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo, sa mga suporta sa akin, sa mga kaibigan ko, at saka sa mga taga-subaybay po ng Aliyah Princess, ang babaeng palus. Maraming salamat po sa inyong lahat, at mabuhay ang lahat ng mga OFWs around the world. Mga kabalabino, si Princess Aliyah Kasem sa kanyang programang OFW Babaeng Palus. Sa inyong lahat, maraming salamat. At nag-iiwan ang inyong Kuya Manny Calpito po ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay ipasa. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa. Maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.